Kanina po, tinanong ko yung aking asawa kung ilang taon na kami sa CRC. Simula nung kami ay maging regular attendees hanggang sa kami ay maging member. At umabot na kami ng halos 6 years na dito sa CRC. At sa loob ng 6 years na yon ay meron na sigurong mga 6 na yata yung kinuha na ng ating Panginoon, no? Na kinuha na sila ng talagang may-ari. At ang kahuli-hulihan nga itong ating kapatid na si Brother Lito. Ang Diyos ang talagang may-ari sa kanya. Pero tayo'y natutuwa dahil alam natin na silang lahat ng mga kinuha na ng ating Panginoon ay nasa kaaliwan sila sa mga oras na ito. At dito po sa ating pag-aaralan ay makikita natin dito yung buhay ng buhay ng tao na gaya nga nung binanggit kanina dun sa first reading, no, yung buhay natin parang bulaklak, parang damo na sandaling lumilipas. Tutuwa nga ako dahil yung mga binasa nating mga kanina ay halos may kaugnayan sa bawat isa. Tungkol ito sa buhay ng isang tao na sandaling lumilipas. Kung babalikan natin sa Old Testament, yung mga taong nabuhay noon, tulad ni Adan, halimbawa, nabuhay siya ng 930 years old, no? Sa Genesis chapter 5 verse 5. Tapos yung sumunod na 9 na henerasyon, 3 sa kanyang mga anak ay hindi na nabuhay ng matagal. Itong si Enoch, itong si Jared na anak ni at tatay ni Enoch ay nabuhay ng 962. Ito namang anak ni Enoch na si Methuselah o Matusalem sa Tagalog, no? Siya yung pinakamahabang buhay sa buong mundo. Siya ay nabuhay sa loob ng 969 years. At yung kanyang apo na si Noah ay nabuhay rin ng 950 years. Pagkatapos ng baha, umikli na yung buhay ng mga tao, no? Si Job ay nabuhay ng 210 years, although si Job ay mga nauna pa sa mga ito. Sinasabing itong si Job, nauna pa ito kay Abraham, nabuhay ng 210 years. Si Abraham nabuhay ng 175 years. At yung kanyang anak na si Isaac ay naging 180 years old. Nabuhay siya na sa loob ng 180 years. Ito namang si Jacob ay nabuhay ng 147 years old. 147 years. At si Moses, 120 years. So makikita natin yung pag-ikli. Simula sa kulang-kulang na 1,000 taon na sila'y mabuhay, ay umabot ng daan-daang taon na lang. At dito nga sa binasa natin kanina doon sa Psalm chapter 90 na sa verse 10 sabi ron, ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon, no? Gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang. Yung ibig sabihin dito ng salitang kapalaluan ay yung buhay na kanilang buhay sa mundong ito. Na bagamat umabot sila sa edad na yon, no, 70 taon at 80 kung sila'y malakas pa, ay puro kapanglawan. At dito nga yung senador natin, si Juan Ponce Enrile, ay 100 years old na. Pero makikita natin yung mga bakas ng katandaan sa kanya na ando doon na, no? Ito pong aklat ng Ecclesiastes doon sa chapter 12
makikita natin dito sa aklat na ito yung pinahayag ng mangangaral sa salitang ano nga ay Kohelet ang tawag nila rito, no? Pinahayag ng mangangaral sa paraang allegorical. Gumagamit siya ng mga bagay-bagay upang ilarawan yung mga gusto niyang sabihin. Gumagamit siya ng mga sayings, metaphors, mga kawikaan, mga proverbs, no, kahit at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, sa halip na diretsuhin niya yung sasabihin niya, gumagamit pa siya ng iba't ibang mga simbolo para medyo mag-isip ka sa kanyang mga sinasabi. Halimbawa, yung mga parables, yung myths, o yung mga fables ay kinukonsider nating mga allegories. At ito nga, dito nga sa ating mapag-aaralan, sa verse 1 pa lang, ay makikita na natin dito yung pagpapaalaala ng sumulat o nitong mangangaral tungkol sa kanyang kabataan. Sabi rito sa verse sa verse 1, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Alalahanin mo raw yung ang sabi ng mga ngaral, alalahanin ang mailalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Pag sinabi po nating mailalang sa iyo, ito po ay nagpapahiwatig ng nagpapahiwatig ito ng authority. Siya ay wala kang kalayaan sa sarili mo. Hindi ka pwedeng masunod. Maaalala natin yung sinasabi ro sa Romans chapter 9, sinabi ni Pablo doon, pwede bang sabihin ng nilikha ng paso doon sa may likha sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala kang karapatan na magsalita ng ganon sa iyong manlilikha. At siya ang nakakaalam kung ano yung dapat niyang gawin sa iyo. Kung gusto kanyang gawing sa ikapupuri o sa hindi ikapupuri. Ang chapter na ito ay medyo mas maiintindihan natin kung babalikan natin yung nakaraang chapter doon sa chapter 11 verse 9 to 10, na kung saan nagsalita ang mga ngaral dito tungkol sa isang kabataan na sa paraang kabalintunaan, yung irony. Halimbawa, dito sa verse 9, no, sabi rito sa chapter 11, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan sapagkat ang kabataan at ang kasiriwan ng buhay ay walang kabuluhan. Yung tono po ng nagsalita rito ay parang parang ganito no? O sige, gusto mo, sundin mo yung kagustuhan mo. Magalak ka kung gusto mo, no? Magalak ka sa kabataan mo, pasayahin mo yung puso mo. Yan. Na para bang dinadaan niya sa paraang psychological yung isang bagay na gusto niyang ipasunod. O sige, gawin mo yung gusto mo. Pero binabalaan na kita, ganito mangyayari sa'yo. At yan po yung binabanggit dito sa verse 1 na pag-aalaala doon sa may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw. Ano ba yung sinasabing masamang araw? Kung titignan natin doon sa
sa Ephesians chapter 5 sa verse 15 hanggang 21. O kahit narito hanggang sa verse 16 na lang, no? Sabi rito, "Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmangga, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama." Yung pong salitang mga araw ay masasama ay dahil sa ang mundo natin ay talagang puspos ito ng kasamaan. Wala tayong mga bagay na hindi makikitang walang masama. Lahat ay puspos ng kasamaan. At habang nakikihalubilo tayo, ang isang Kristiyano ay nakikihalubilo sa mundong ito, ay hindi imposible na siya ay mahawa doon sa mga kasamaan, sa mga kasalanan ng kanilang ginagawa. Kung minsan sa tingin mo pa lang, sa pamamagitan lamang ng pagtingin mo ay meron ka ng kasalanan. O kung minsan sa sa mga bagay na naririnig mo na hindi mo naman sinasadya, bigla ka na lang nakarinig ng mga ganong salita at may pumasok sa isip mo at kung minsan natatawa ka pa sa mga ganong mga maririnig mo, ikaw ay na-impluwensyahan na kahit papano ng kanilang mga kasalanan. Yun yung mga masasamang araw, no? Kung itutuloy natin yung pagbasa dito sa Efeso, mula sa verse 7, "Huwag nga kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos o ng Panginoon. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu na kayo'y sang-usapan ng mga salmo at imno at mga awit na ukol sa Espiritu." So, sa pamamagitan ng mga ganon, ay maaaring maiwasan yung mga ganong mga pangyayari sa buhay mo habang ikaw ay lumalakad sa mundong ito. Pero dito sa verse 1, sa Ecclesiastes, ang sabi nito, bago dumating ang mga masamang araw. At kung itutuloy natin yung mga binanggit dito, ang mga araw na binabanggit, yung masasamang araw, o yung araw na dumarating ka na sa iyong pagtanda. Yung mga masasamang araw na ito, yung mga panghihina na dala ng katandaan, sakit, mga pasakit, mga kabalisahan, yung pagiging sensitibo ng isang tao habang siya ay tumatanda, panlabas at panloob ng katawan. Lahat ito ay apektado ng pagiging matanda. Pero sa hapong ito, bagamat walang gaanong kabataan sa atin ngayon at mayroong karamihan sa atin ang mga may edad na, ay sabihin na lang nating habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay mayroon pang lakas na natitira sa ating buhay, ang sabi rito ng mga ngaral, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo. Alalahanin mo ang may-ari sa'yo. Alalahanin mo kung sino yung gumawa sa'yo. Alalahanin mo kung sino yung nagtakda ng buhay mo. Nagtakda ng iyong mga panahon. Nagtakda ng iyong mga taon. No? Na baka pag dumating yung araw na yun, ang sabi rito, at ang mga taon ay lumapit. Kung ikaw ay 80 ang nakatakdang taon mo, at ikaw ay nasa ganitong edad na, ang taon ay unti-unting lumalapit sa edad na yun. At pagka dumating na yun, yung panahon na yun, ay baka masabi mo sa iyong sarili, wala akong kaluguran sa mga yaon. Sa verse 2 po, ang sabi nito, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Mapapansin po natin dito yung mga salitang bago dumating, bago mangyari yung mga panahong ito, bago ang mga bagay na ito ay sumapit sa buhay mo, ay gawin mo na itong bagay na ito. Merong siyang pag-iingat,
meron siyang babala, no? Meron siyang mga ipinapayo na. Kasi itong si Solomon na siyang sumulat nito ay dumanas na ng lahat ng mga sarap sa buhay. 700 ang kanyang asawa, 300 ang kanyang concubines. Siya ay mayaman, siya ay matalino, siya ay nakihalubilo sa lahat ng mga karamihan ng mga hari sa buong mundo, no? At siya ay dumanas ng sari-saring mga sarap sa buhay. At ngayon nga siya ay matanda na. Ipinapayo niya ito sa isang bata pa na hindi pa dumarating yung panahon na maiisip niya kung ano ba talaga yung buhay na nasa Panginoon. Kaya ang sabi niya rito, bago ang araw at ang liwanag at ang buwan, ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Iba-iba po ang mga ang pagkakaunawa sa mga talatang ito, no? Dito sa verse 2, yung bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Ang una pong interpretation dito ay yung paglapit ng kamatayan. Paglapit ng kamatayan. Ininterpret po itong araw, buwan, ang liwanag ng buwan, ang mga bituin ay magdilim, mga alapap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Ininterpret po ito ng isang bagyo sa buhay ng isang tao. Na bago dumating yung mga bagyong ito sa buhay natin, ay maalaala mo ang Diyos. Yung bagyo pong ang mga araw na tinutukoy, ang araw na tinutukoy ang liwanag dito ng buwan at ang mga bituin ay ini-interpret po ng iba na ito ay yung ating liwanag ng ating pag-iisip, ng iyong pagkakaunawa sa maraming mga bagay, na ikaw ay alisto pa, hindi ka pa makakalimutin. At hindi pa dumarating sa iyo yung mga panahon na ikaw ay hirap nang makapick up ng mga bagay na sinasabi sa iyo na kailangan pang ulit-ulitin. Yung iba ng mga interpretation dito ay yung liwanag ng iyong mukha na sa panahon ng iyong kabataan ay hindi ka pa nangungulubot, hindi pa nagbabago ang itsura mo dahil sa hindi ka pa tumatanda. Pero bago dumating yung mga panahon na yon, ay alalahanin mo na yung Panginoon. Meron ding interpretation dito na yung araw, liwanag ng buwan at ang mga bituin ay magdilim. Ito rin po yung mga panahon na unti-unti nang nagsasama-sama yung mga panahon na mahihirap at unti-unti ka nang dadatnan ng kamatayan. Kaya bago dumating yung mga panahon na ito na itinuturing ng mga ngaral na mga masasamang araw sa buhay, huwag mo nang kalimutan ang Diyos bago dumating yung panahon na yon. Sa verse 3, sa kaarawan na ang mga katagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig at ang mga malakas na lalaki ay mapayukod at ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti at yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Dito po sa una, sa kaarawan ng mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig. Ito pong tinutukoy na tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig. Yung bahay po na tinutukoy dito sa ibang mga interpretation, ito po yung ating katawan. At ang mga tagapag-ingat ng ating bahay, ng ating katawan, ay yung ating mga kamay na siyang kumikilos para sa pagtatrabaho mo. Bago dumating yung panahon na ikaw ay tumanda na at magkasakit ka ng halimbawa ng sakit na Alzheimer's, na yan sa panahong yan ay nanginginig ng iyong mga kamay.
Diyan na nagsisimula yung mga panahong dumarating na yung mga kapanglawan sa buhay mo dahil hindi ko na makapagsilbi sa iyong mga anak, hindi ka na makapagsilbi sa iyong asawa dahil hindi ka na makapagtrabaho na nasasagabala na ng iyong karamdaman ang iyong mga kamay na ginagamit mo para sila'y mapaglingkuran mo. At yung sumunod po, yung ang malakas na lalaki at ang mga malakas na lalaki ay mapapayukod. Ito po yung panahon na kinukuba ka na. Nung ikaw ay bata pa ay malakas ka pa. Ako po ay merong tito doon tita doon sa Aklan na nung unang punta ko doon, bata pa ako, ay nagbubuhat pa ng bilao doon sa ulo niya. Mabibigat yung kanyang binubuhat. Pero nung huling kong punta ay halos dumikit na yung noon niya sa lupa dahil sa siya ay kuba na. Ang tawag nga niya ron ay buktot. No? Kaya mahirap na siyang magtrabaho sa palengke. Hindi na niya mabuhat yung mga paninda niya sa palengke. Dahil sa siya ay baluktot na, siya ay kuba na. At yung sumunod po, at ang mga manggigiling ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. Yun pong manggigiling na tinutukoy dito ay yung mga, doon po sa Matthew chapter 10, kung di ako nagkakamali. Yung mga manggigiling po, kasi ang salitang manggigiling dito ay feminine. Ang tinutukoy dito ay yung mga babaeng gumigiling. Sila yung mga nagtatrabaho sa gilingan. Doon sa Matthew chapter 10, sabi ron, 2 babae ay gumigiling at ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Trabaho po ng mga babae yung paggiling. Hindi ko alam kung ano yung mga ginigiling nila, no? Pero ang sabi rito, mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. Yung mga nagtatrabaho sa gilingan ay unti-unti nang nababawasan dahil nga, siguro dahil na rin sa kanilang katandaan. Wala na silang lakas para gampanan yung mga bagay na yon. At yung mga nagsisidungaw sa mga tugawan ay mga sisilaw. Ito po yung mga taong hindi na makadungaw sa bintana dahil sa sila ay medyo nasisilaw na sa sikat ng araw. O yung binasa natin kanina, yung sa binasa ni Brother Albert, ang sabi ron ay mga didilim. Ito yung mga panahon na madilim, yung mga bagay na maliliwanag sa kanila ay madilim na. So ito po yung mga dinaranas ng mga nagkakaedad na. Marami ng mga epekto sa kanilang mga katawan. Ang isa pa pong interpretation dito sa mga manggigiling ay yung pong mga taong nabungi na. Yung grinders na sinasabi, yung ngipin na nabawasan na ay wala na, kumunti na. Hindi na siya makakain ng marami. Kaya na pati pagtunaw ng kanyang pagkain ay naapektuhan na dahil nga sa kulang na yung bakod. Kasi may lola po ako eh. Ay, lola ni Dory, no? Isa na lang po yung ngipin niya. Sensya na po. Ito kasi yung mga panahon na kasi meron nga ako ano ba? Meron meron nga akong Pasensya na po kasi
Nung ako'y president po ng ay nako, pag naalala ko kasi hindi ko mapigilan yung nung president po ako ng youth doon sa amin, yung mga kabataan doon, meron akong inaabutan ng ng cornic. Parang yung tanggi niya. Yung cornic yung bang dingdong, ayaw niyang tanggapin. Naalala ko, wala pala siyang ngipin lahat. Bata pa. So, sabi ko, pagka ako pala ganito, paano kaya, no? Sa bagay, meron naman akong hipag na gumagawa ng pustiso doon sa amin, no? Yung ganitong mga pasensya na po kayo kasi iyakin din ako, pero yung pagdating sa ganito, minsan hindi ko mapigilan, no? Dito po sa verse 4, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina at ang isa'y babangon sa tinig ng ibon, at lahat ng mga anak ng babae ng tugtugin ay mabababa. Ito pong mga pintuan na isasarahan sa mga lansangan. Kasi sa English po ay toward the door. Ito po yung mga panahon na yung mga babaeng matatanda na o yung mga lalaking matatanda na ay nananatili na lang sa bahay. Ayaw na nilang lumabas. Hindi naman dahil sa sila wala nang hilig silang mamasyal sa kapitbahay para makapagkwentuhan. Ito ay dahil sa dumaranas na rin sila ng mga panghihina ng katawan na hindi na sila natatakot na rin silang tumawid doon sa kabilang kalye. Dahil sa sila ay natatakot na rin, baka sila yung mabunggo ng mga kabayo o ng mga kalesang dumadaan o kaya ng mga batang tumatakbo sa lansangan. Yun po yung mga taong ang sabi po rito ay sasarhan yung mga lansangan. At yung tunog ng giling ay humina. Ito po yung mga panahon na yun nga yung sinasabi rin kanina sa yung mga babae na gumigiling doon ay hindi na marinig yung tunog ng gilingan. At ito yung panahon na sila ay nabibingi na. At ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. Ito po yung mga panahon na sila ay yung pag natulog sila sandali na lang. Bababaw na yung kanilang tulog, makarinig lang ng konting kaluskos, nagigising na. Babangon, tapos matutulog uli, pero hindi na makabawi ng pagtulog hanggang sa abuti na ng umaga, ng liwanag, sila ay gising pa rin. Kasi nga yung matanda, konti na lang yung oras ng kanilang mga pagtulog. Ito po yung mga masasamang araw na kanilang na dumating sa kanilang mga buhay, no? At ang mga anak na babae ng tugtugin ay mabababa. Ito po yung mga panahon na sila ay hindi na maganda yung kanilang mga boses sa kanilang mga pagkanta, namamaos na, yung iba ay gumagaral-gal na, yung iba nanginginig na. Hindi na maabot yung mga matataas na boses ng mga awitin. Kung babasahin po natin yung iba pang doon sa verse sa chapter 2 ng Ecclesiastes, meron doon mga tinutukoy ng mga babaeng manganganta si Haring Solomon. So, ito pong mga bagay na ito ay pinaghahandaan inuutos ni Solomon na alalahanin ng isang batang kanyang pinangangaralan. Sa verse 5 po, no, ito rin ang sinasabi, oo, sila'y mga tatakot sa mataas at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan at ang puno ng almendro ay mamumulaklak at ang balang ay magiging pasan at ang pita ay manglulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan. Ito pong sila'y mga tatakot sa mataas ay natatakot na silang umakyat doon sa mga matataas na dako
dahil sa hindi na nila kaya o dahil sa sila ay nalulula o dahil sa hindi pa sila nakakaabot sa mataas, ay nandoon na yung kapaguran. At ang mga kakilabutan ay mapapa sa daan. Ito na rin yung gaya ng nabanggit natin kanina, yung natatakot na silang lumabas. Hindi natin alam sa kung anong mga kadahilanan. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak. Ito po yung kasing almendro ay yung almond, no? Almond yung sa English. Yung bulaklak po niya ay pink. Pero napakadali pong maging kulay puti. Ito po yung sinasabing pagputi ng buhok. Pagputi, tanda ng katandaan yung pagputi ng buhok. Yung iba po, yung mga gaya ko, nabuhusan na ng buhok, no? Nabumuti na rin yung buhok. At maalala natin si Elijah nung siya ay tinutukso ng mga bata, di ba? Kalbo raw, kalbo, yun, ganyan. Hanggang sa kainin ng mga nagalit ang Panginoon, no? Pinakain sa, pinalapa sa mga oso, yung mga bata na yun. Kawawa yung inabot ng mga batang yun. At ganun ang inaabot ng mga taong ganun na lang manghamak sa mga anak ng Diyos. At ang balang ay magiging pasan. Ang balang po ay isa sa mga pinakamagaan na mga hayop. At ipinapakita rito nung mga ngaral na yung kahit na yung mga magagaan na bagay na ay hindi na nila mabuhat. Dahil sa, yun na nga, makita mo na yung panghihina sa kanilang mga katawan. Yung nanay ko, naalala ko nung bata pa kami, no? Kaya pang bumuhat ng 2 balde yun, ng tubig. Pero nung nasubaybayan ko, no? Hanggang sa isa na lang, hanggang sa hindi na siya makabuhat. Kami na lang yung bumubuhat ng mga bagay na mabibigat. Dahil hindi talaga natin maiwasan yung mga bagay na yan, no? Lahat tayo ay aabot sa pagtanda. At ang pita ay manglulupaypay. Ito po yung panahon na pagdating ng pag-edad ng isang tao ay nawawala na yung kanyang gana na sumiping sa kanyang minamahal dahil nga sa lumipas na yung urge. So ito po yung mga masamang araw. At dito sa kasunod ay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan. At darating po yung panahon na ang tao ay pupunta na sa kanyang permanenteng tahanan at yung nga yung libingan at yung mga tagapanangis ay mga kasi noon may mga panahon na yun merong mga taga-iyak sa patay, di ba? Mga hina-hire sila ng mga taga-iyak sa patay. Hanggang ngayon meron pa rin naman yan sa atin na merong mga taga-iyak sa patay. Ito po ay nagsisimbolo ng ito na nga po, no, yung pagdating na ng kamatayan ng isang tao. Dito sa verse 6, bago ang panaling pilak ay mapatido, ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Ang panaling pilak po rito ay mayroong magkaibang mga interpretation. Ang panaling pilak ay sinasabing ito yung ating gulugod dahil nga sa kulay nito na parang pilak ay mapatid at ito na nga ay yung nagpapakita na ikaw ay yumuyukod na dahil sa iyong kahinaan. O ang panaling pilak ay maaaring isang yung frame ng ating buong katawan. Ito yung ating mga buto, no? Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, na sa iba pong mga komentary ito ay tumutukoy sa ating ulo, sa loob ng ating ulo, no? At ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Ang banga ay mabasag sa bukal, ang ating puso na mayroong 2 ugat
At yung circulation nito ay masira na. Kasi pagdating ng ating kamatayan, humihinto na po ang ating circulation ng ating dugo, no? So lahat po ng ang buhay po natin ay nakasalalay sa ating puso, dahil dito ay umaano yung ating dugo. Ito yung bumubuhay sa ating katawan, ang ating dugo. Meron po akong co-teacher na kare-retire pa lang ay namatay, na-stroke siya. Yung kanyang paa ay nakita ko doon sa picture na naipost sa Facebook, ay yung paa niya ay nangingitim. Dahil po yun sa paninigarilyo, nagbara na sa ugat niya. At yung kanyang paa na nangingitim ay dahilan sa ang kanyang ugat ay nagbara at wala ng dugo na dumadaloy sa kanyang paa. Kaya sabi ng doktor ay papunta na raw talaga sa pagkabulok. Yung palang dugo natin, pagka meron kang ugat na, halimbawa yung patay na ugat, at dumaloy na uli yung dugo doon, nabubuhay yung ugat na yun. Kaya pala talagang tama ang sinasabi ng Biblia na ang dugo ay buhay. Diyan po nagmumula yung ating buhay. At sabi sa verse 7, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Lahat po ng tao ay dalawa lang ang pupuntahan, no? Maaring sa kaparusahan o sa kapayapaan, kapahingahan. At sasabi niya rin sa verse 8, gaya nga ng kanyang mga proposition, sa mga una niyang sinasabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ay walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Kasi ang bagay ay, ang karamihan ng mga bagay ay lumilipas lang, dumarating at lumilipas. Patuloy lang ang cycle ng buhay. Sabi ro sa chapter 1, yung nulupan na nanatili, hindi naman nawawala yan. Pero yung buhay ng tao, yung henerasyon pa, ulit-ulit lang. Yung araw, sumisikat at lumulubog. Kinabukasan, sisikat at lulubog pa rin. Walang pagbabago ang buhay ng tao. Ang lahat ng ang ilog ay pumupunta sa mga nagsisirculate lang ang tubig, no? Mga ilog pupunta sa dagat. Pero hindi naman napupuno ang dagat. At paikot-ikot lang ang cycle ng buhay. Yung mayaman, pag namatay, hindi niya alam kung kanino niya nag-aalala siya kung paano niya iaano yung kayamanan niya. Kung kanino niya ibibigay yung kanyang kayamanan. Dahil sabi rito, yung kanyang, sabi ni Solomon, yung kanyang pinagpaguran, yung kanyang pinagpagalan, pinaghirapan niya, natatakot siya, baka mailipat lang doon sa mga taong hindi naman niya alam kung mayroon talagang kakayahan. Kaya lahat ng bagay ay wala pong kabuluhan. Kaya bago po dumating yung mga panahon na tayo ay wala ng lakas, sabi ng mga ngaral, ay alalahanin na po natin yung may lalang sa atin bago dumating yung mga panahon ng mga masasamang araw. Doon po sa parable ng talents, alam po natin yung talents doon. Yun po ay hindi mga gifts. Yung salitang talent po ay tumutukoy sa pagkakataon. Habang tayo po ay merong pagkakataon. Napakasarap yung lumilipas yung mga araw na alam nating ipinaglilingkod natin sa Panginoon yung mga araw na yun. Kaya bago po dumating yung mga masamang araw na yan at ang taon ay lumapit, at sabihin natin wala na tayong kaluguran sa mga bagay na yon, ay alalahanin na po natin yung ating Panginoon. Sabi rin sa binasa nating text kanina, turuan tayo ng Panginoon na bilangin yung ating mga araw para magkaroon tayo ng isang pusong may
karunungan. Purihin po ang Panginoon sa hapong ito. Tayo po'y manalangin. Ama, alam po namin na darating ang panahon na kami ay aabot sa mga edad na kung saan ay marami na kaming hindi magagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, kung dumating man kami sa mga edad na yon sapagkat Ikaw ang bumubuhay sa amin. Ang hinihiling lamang po namin, Panginoon, ay sa bawat araw na lumilipas, ay huwag kang mawala sa buhay namin, Panginoon. May mga panahon, Panginoon, na nakakalimot ang bawat isa sa amin, Panginoon, dahil sa mga kabalahan ng buhay, O Diyos. Pinapanalangin namin, Panginoon, na sa bawat araw na lumilipas, ay huwag nawang may wala sa isip namin, Panginoon, Ikaw na may lalang sa amin. Nasa bawat trabahong pinagkakabalahan namin, sa mga bawat na gawaing kami ay na pinagtutuunan namin ng pansin. Nawa ay makita namin, Panginoon, na ang kalakasan ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Na sa bawat lumilipas na panahon, Panginoon, ay mapasalamatan ka namin sapagkat ikaw ay pinagmumulan, Panginoon, ng lahat ng mga biyaya, Panginoon. At sa bawat panahon na kami ay na lumilipas ang mga panahon na ito, O Diyos, ay patuloy kang magpaalala sa amin na darating ang panahon na ang mga masamang araw ay lalapit din sa amin, Panginoon. Nawa ay makatagpo kami ng kapayapaan sa mga panahong yun, O Diyos. Hayaan mo na sa mga panahong yun ay patuloy ko pa naming mapuri at mapasalamatan, manatili ang liwanag ng aming isipan, Panginoon. Purihin pong yung dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.